Meron tayo ditong Rusi Classic 250i. Isa itong copy racer motorcycle na gawa ng kumpanyang Rusi. Isa na siguro ito sa pinakamurang motorcycle na mabibili mo sa ganitong engine displacement. Tara't alamin pa natin kung ano ba ang specs at features nitong motor na to. Kung copy racer motorcycle ang hanap nyo mga parekoy at yung medyo budget friendly, ay i-check nyo tong Rusi Classic 250i. Baka swak ito sa hinahanap nyo. Meron po itong a total of 250cc at fuel injected po ito. Kaya mag-expect tayo ng matipid na gasolina kahit na sa kanyang 250cc engine. Pero syempre wag natin i-compare dun sa mga 150 tsaka 125cc yung konsumo ng gasolina. Dito yung kanyang pagiging fuel injected ay nakatulong para mas maging fuel efficient siya. Meron po itong 2 valves. Ang maganda dito is naka-oil cooled siya. Nakikita niyo po yung radiator na yan. Diyan po dumadaan yung langis ng makina at pinapalamig po niyan. Tapos papasok po ulit dun sa makina. Yung total bore nito is 65.5 at yung total stroke po niya is 66.2. Meron po itong compression ratio na 9.7:1. So sa ganitong kalaking makina mga pare kayo, kaya naman i-compensate ng kanyang oil cooler yung init na na-generate ng 250cc na makina nito. Kaya magbato ng makina nito ng 17.7 horsepower at 8,500 RPM at maximum torque na 7.2 Nm at 6,000 RPM. So makikita po natin dito sa kanyang engine displacement ay descended din po yung specification na binibigay ng kanyang makina. Kung power po ang hinahanap nyo, may ibibigay din po ng power itong Rusi Classic 250i dahil sa kanyang napakalaking makina. Sa forma pa lang nitong motor na to, grabe napaka-macho nyo na dito mga pare ko. Iba talaga yung datingin ng mga copy racer. Pag sinakyan nyo to, parang ang macho-macho nyo Napaka-brusco tingnan. Yung headlight po nito mga pare ko, traditional na bilog sa mga classic bikes. LED po yan mga pare ko, pati yung kanyang signal light, naka-LED na po yan. Ang advantage kasi ng mga LED light, bukod sa malakas po ang buga, matagal po ang lifespan, kaya hindi kayo papalit-palit po ng ilaw dyan. Ilang taon po ang tinatagal ng mga LED light, compare po sa mga traditional na bulb type. Tapos mapapansin natin dito sa may kanyang headlight, meron pa siyang DRL dyan. Nakatagdag angas dito sa overall body design ng motor. Although nasanay tayo sa mga bulb type dito sa mga classic bikes, pero kahit naka-LED ito mga pare ko, andun pa rin talaga yung angas Sa preno po sa unahan niya, meron po tayong dual disc at kada disc po, meron tayong dual piston caliper. So mag-expect po tayo dito ng napakalakas na braking power. Ang disadvantage naman po nito, wala po siyang anti-lock braking system. Pero para sa akin naman sa mga ganitong displacement, hindi naman ito more on top speed itong motor na to Naglalaro lang po yung top speed nito na sa 120 tsaka 130. So sa ganun mga pare ko, sa tagal ko na pong nagmumotor, yung mga ganitong type po ng motorsiklo, okay pa sa akin kahit wala silang ABS. Hindi siya big deal nang walang ABS. Unlike po talaga sa mga big bikes, sa mga ganong kalaking makina, para sa akin kailangan nyo talaga ng anti-lock braking system. Pero dito okay lang. Napakaangas pa po kasi dual disc siya. Sa ganitong 250cc na motor, madalang po yung may mga dual disc. Yung size po ng gulong nito sa unahan, meron tayong 110/90 size 17 po. Tapos makikita po natin dito sa kanyang suspension naka-upside down fork na po yan. Grabe, napakaangas ng kanyang suspension Meron na tayong upside down fork para sa ganitong copy racer na motorsiklo. Tapos mapapansin po natin yung kanyang gulong. Ganito talaga yung mga forma kapag mga copy racer Parang may pagka-dual sport siya. Yung busina nito mga pare kabilaan po ito. Stock pa lang po nitong motor na to, dalawa na po yung kanyang busina. So mag-expect tayo ng napakalakas na buga or tunog ng busina nito. Tapos makikita po natin sa kanyang body frame, bakal po yan lahat. Pati yung kanyang swing arm po, bakal po. Tapos wala po siyang kickstart mga pare, kaya electric starter lang po siya. Pero sa mga itong manual naman, hindi naman big deal kahit wala siyang kickstart Mapapa-under nyo pa rin to kahit maubos yung battery nyo, unlike sa mga scooter is hindi na. Dito naman po sa gulong sa likod, meron po tayo 130/80 size 17 din po. Bali tube type po ito mga pare, pero pwede nyo naman po i-convert ng tubeless kasi naka-mags type naman po itong motor na to. Yung preno naman po dito sa likod, naka-single piston caliper at disc brake po yan. Wala din po yung ABS. Dito naman po sa suspension sa likod, makikita po natin meron tayong dual shock dyan na merong sub-tank. Biruin nyo, stock pa lang nitong copy racer na to, meron na siyang sub-tank. Yung iba kasi bumibili pa ng mga suspension na mga forma na may sub-tank para dagdag angas daw. Pero dito, stock pa lang mga pare ko may angas na talaga yung kanyang rear suspension. Dito naman po sa likod, yung kanyang signal light tsaka yung kanyang brake light ay LED po yan. Tsaka yung kanyang pinaka taillight bilog talaga siya. Ito yung mga pangkaraniwang makikita natin sa mga copy racer. Kapag hindi bilog talaga yung pinaka brake light niya, parang hindi copy racer tingnan
Pero dito, talagang unang tingin nyo pa lang, copy racer talaga. Tapos ito po yung kanyang tangke mga pare ko eh. Bagay na bagay lang din po yung kanyang laki ng tangke dito sa kanyang makina. Kasi dapat nga, kapag lumalaki yung makina mo, mas malaki din dapat yung tangke mo para hindi kayo laging nagpapakarga kapag naglo-long ride kayo. Dito po sa kanyang instrument panel, naka-digital na po yan. At bilog po yung kanyang itsura. Sa left handle switch, makikita po natin sa pinakababa may hazard, may busina, turn signal light, high and low, at ang maganda pa po dito, meron siyang passing light. Yung mga ganitong passing light parang nagiging normal na to sa mga Rusi motorcycle, which is maganda kasi yung ibang mga motorsiklo kahit mga Japanese brand, meron talagang walang passing light. Pero para sa akin, ang laking tulong talaga ng may passing light lalo na kapag nagra-ride kayo ng gabi. Sa kanan naman pa makikita natin sa pinakababa yung starter. Meron tayong on and off ng ating headlight tsaka ng DRL. Tapos meron tayong kill switch dyan yung kulay pula. Ito naman po mga pare ko yung kanyang upuan. Grabe, hindi ko in-expect na ganitong pala kaganda yung kanyang upuan. Makapit po sa puweta natin, sinakyan ko to actually eh. Tsaka iba yung feel niya, komportable talaga yung kanyang upuan. Malapad, pati yung sa may OBR natin malapad din po. Kaya para sa akin okay na okay to pang long ride. Napakaangas nyo talaga kapag ganitong motor yung sakay nyo. Bali yung height ko po is 5'6" mga pare ko eh. At ito po yung aking riding position dito. Medyo tingkayad ako ng konti. Medyo may kataasan talaga yung seat height nitong motor na to. Ako naman kasi nasanay na ako sa mataas ang seat height dito sa aking MT-15. Nasanay na yung paa ko na nakatingkayad. Kaya nung sinakyan ko to, parang hindi naman ako masyado nangawit. Tamang-tama lang talaga. So kung meron akong ganito, walang problema sa akin kahit isingit ko to sa traffic. Sanay lang talaga sa tingkayad sa paa. Pero kung mga 5'4" kayo at medyo maikli po yung bias nyo, ay baka medyo mag-struggle na kayo. Kasi kapag sinakyan nyo to, mga 5'4" pababa, baka nakalutang na yung dalawang paa nyo. Yung ganun, medyo mahirap talaga. Pero sa akin, abot pa naman. Kaya okay lang, walang problema. Bali, ito yung forma nyo mga pare ko sa front view. Napakaangas talaga ng forma nito. Napaka-macho nyo tingnan dito. Bali, yung cash po nitong Rusi Classic 250i ay nagkakahalaga po ng 80,000 pesos. So, depende po yan sa pagbibilhan nyo. Pwedeng umakit pa po yan ng konti. Sa installment naman po, kailangan nyo po mag-down payment ng 7,000 pesos. Tapos, ang monthly nyo na po for 36 months is 3,890. Sa 24 months, 5,210 at sa 12 months naman ay 9,170. Kapag maaga po kayo maghuhulog, ay may rebate po kayo na 300 pesos. Kung andito po kayo nakatira sa North Caloocan at naghahanap po kayo ng ganitong motor, ay pumunta lang po kayo sa May Deparo Road. Makikita nyo po agad dito yung Rusi Motorcycle. At kung nasa ibang lugar naman po kayo, humanap lang po kayo dyan ng mga Rusi at baka may stock po sila. Minsan kasi kapag wala dun sa pinuntahan nyo, ay sila na po maghahanap kung saang branch merong ganitong motor. Yun lang po mga pare kayo, magandang araw po sa panonood. Kita-kits po sa ating next vlog.